Hello sa inyo! So ngayon ay itutuloy natin yung discussion about single vapor compression cycle. So nasa problem number 3 na tayo. Then magbibigay ako sa inyo ng supplementary problem. So try nyo sagutan, palabasin yung sagot na nandun. Okay? Then after nito, proceed tayo sa vapor compression na may heat exchanger. May subcooling and superheating na. Okay, so basahin ko lang yung problem. A simple vapor compression cycle develops 13 tons of refrigeration using ammonia as refrigerant and operating at a condensing temperature of 24 degrees Celsius and evaporating temperature of negative 18 degrees Celsius, and assuming that the compression are isentropic and that the gas leaving the condenser is saturated, find the following. So, una, draw the pH diagram. Then, refrigerating effect, circulation rate in kilograms per minute, power requirement, volume flow in cubic meter per minute, coefficient of performance, and the power per ton. Okay, so, first step is to draw the pH diagram at i-indicate yung mga given. Okay, so, drawing ko lang yung pH diagram. Okay, so ito na yung ating pH diagram. Sabi doon, the compression ay isentropic. So ito yung process 1 to 2, isentropic. And the gas leaving the condenser is saturated. So sa point 3 ay saturated. Ano lang siya? Simple vapor compression. Then, inote natin yung mga given. So merong given na 13 tons of refrigeration. So may capacity, QA, 13 PR. Then, anong sabi? The condensing temperature is 24 and the evaporating temperature is negative 18. So, again, yung condenser natin dito sa 2 to 3. So, nandito yung condensing temperature and then dito yung evaporating temperature. At ang condenser temperature is 24 degrees Celsius while ang evaporator temperature is at negative 18 degrees Celsius. Okay. Find the refrigerating effect in kilojoules per kilogram. So, ano ba yung refrigerating effect? Yung refrigerating effect, yun din yung QA. Pero kapag sinabi nating refrigerating effect, naka per unit mass. So, QA per unit mass. And alam natin na QA is mass times H1 minus H4. So, kung naka per unit mass, ibig sabihin, ang kailangan lang natin makuha is yung H1 at saka yung H4. Then, get the difference, yun na yung refrigerating effect. Okay? So, para makuha natin yung refrigerating effect, kailangan ng enthalpy at point 1 and at point 4. And para makuha natin yung enthalpy at point 4, dadaan muna tayo sa point 1, then point 2, then point 3, then point 4. So, ibig sabihin, lahat ng points ay dadaanan natin. Okay, let us begin with point 1. So, at point 1, merong property na given, the evaporator temperature, which is negative 18 degrees Celsius. And from our pH diagram, kita natin na sa point 1, siya ay saturated vapor. Kaya naman, yung H1 ay equal sa Hg. Kapag saturated vapor, Hg. Okay? Kapag liquid, HF. So, kailangan makuha natin yung Hg at negative 18 degrees Celsius. And saan natin yun makukuha? Gagamitin ulit natin yung ating ref table. So, pakikuha ng ref table habang kayo ay nakikinig dito sa lecture, dapat naka-ready din yung inyong ref table. So, yung refrigerant na given is ammonia. Hanapin natin ngayon sa ammonia. So, sa page 2, yan, sa page 2, nandun yung enthalpy tsaka yung entropy. Hanapin nyo kung merong sakto doon na negative 18. At doon, walang eksakto na negative 18. So, ang gagawin natin ay mag-i-interpolate tayo. So, yung negative 18, siya ay naglalay between negative 20 and 15. So, may temperature. Dito ko na lang susulat. Then, i-interpolate natin yung enthalpy, Hg. At bukod dito, sa Hg, kailangan din natin ng Sg. Baka hindi magkasya.
SG. Bakit? Kasi mamaya sa process 1 to 2, gagamitin natin yung S para makuha natin yung enthalpy at point 2. Kasi nga, yung process 1 to 2 ay isentropic. Kaya, ugaliin nyo na din kumuha ng entropy sa point 1. So, enthalpy at entropy yung kukuhanin natin. Again, ang temperature ay negative 20. Walang tinta. Wait lang. Ayan. Negative 20 degrees Celsius and negative 15 degrees Celsius. So, nasa pagitan nitong dalawa, yung kailangan natin, negative 18. So, ang Hg at negative 20 is 1,000, nasaan? 418. Yun. 1,418. So, ang unit nito ay kilojoules per kilogram. Dalawang ref table yung binigay ko sa inyo, SI at English. So, dito tayo titingin sa SI. Then, yung sa negative 15 ay 1424.6. Yung entropy naman sa negative 20 is 5.6155. While at negative 15, 5.5397. So, kung halimbawa, nasanay na naman kayo mag-compute kahit hindi kayo nagsusulat ng ganitong guide nyo, yung ganyang table, okay lang yon kung pwede nyo nang idiretso na interpolation. Pero kung halimbawa nalilito kayo at gusto nyo maging sigurado kayo sa sagot, di gumawa kayo ng ganito. Okay, so makukuha natin dito yung Hg, which is yung H1, at makukuha din natin yung SG, which is yung S1. So, dito ko na isusulat yung Hg. Using our calculator, tayo ay mag-interpolate. Again, mode, stat, then yung A plus BX. So, ilalagay ko sa X yung temperature, negative 20 at negative 15. Laging ang nilalagay ko sa X yung kompleto yung given. Then, sa H, kailangan natin 1418, 1424.6. Then, press AC. Shift 155. Okay, so, para ma-interpolate natin, yung given na temperature ay negative 18. Ano kaya yung enthalpy at negative 18? 1,420.64. So, yan yung ilalagay ko dito. Hindi ko na lang muna lalagyan ng unit. Okay, then yung S, interpolate din natin. Dito ko na lang siya isusulat. Palitan lang natin yung data. Shift 1, 2, then papalitan ko yung nasa Y. So, ang ilalagay ko naman ngayon ay yung entropy, which is 5.6155 and 5.5397. Then, press AC, shift 155, temperature na 18. Oops, negative 18. Anong napindot ko kanina? 5.58, 518. Yan. Wait lang ha, i-check ko ulit yung sa kanina kung tama. Okay. Okay, so tama pala. Negative 18 yung nalagay ko. Okay, so tapos na tayo sa point 1. Punta naman tayo ngayon sa point 2. So, ang gagawin natin, kailangan natin ng dalawang property sa point 2 kasi at point 2, yung ating refrigerant ay superheated. So, at point 2, superheated siya. And, superheated. May binigay sa atin na condenser temperature, which is 24 degrees Celsius. And, dito sa process 1 to 2, dyan sa compressor, isentropic. So, kapag isentropic, ang S ay constant. At kapag ang S ay constant, di si S2 ay equal sa S1, at yung nasolve natin na S1 ay ito, 5.58518. And from these two, sa 24 degrees Celsius at sa 5.58518 na entropy, tayo ay hahanap ng enthalpy. Kasi kailangan nga kapag superheated, dalawa. So, meron tayong entropy at meron tayong temperature. So, punta kayo doon sa inyong ref table. Hanapin ninyo, excuse me, yung superheated ammonia. So, nasa page 3, yung start. So, sa page 3, tingnan natin kung meron doon sa loob ng parenthesis yung nasa taas. Diba? Doon sa taas may pressure. Tapos, mayroong temperature sa loob ng parenthesis, yung natitingnan nyo. Yung temperature sa loob ng parenthesis. Maghahanap kayo doon ng 24 degrees Celsius. So, negative, itong sa page 3. Tapos, yan.
Bale na sa page 5. Pero yung nandito sa page 5, hindi eksaktong 24. Ang nandito is 24.9, which is mas mataas sa 24. Then, meron pang isa na mas mababa, 17.85. So, ibig sabihin, ang gagawin natin, hahanapin natin yung enthalpy doon sa 17.85 degrees Celsius na dapat yung entropy niya equivalent dito. Ganon din ang gagawin natin doon sa 24.9. Then, saka ulit natin interpolate. Or, sa madaling sabi ay double interpolation yung ating gagawin. Okay. So, dahil wala ng space, erase ko muna ito. Pakinote na lang ako ng mga given habang nag-i-erase. So, pakilista ng mga given. Lista ko lang din muna dito sa akin. Yan. Tapos, H1, 1420.64. S1 is 5. Okay, so erase ko lang. Okay, sabi ko sa inyo kanina, yung temperature na umipit doon sa 24 ay 17.85 at saka 24.9. Unahin muna natin doon sa 17.85 degrees Celsius. Tingnan nyo yung column ng S, ng entropy. Hahanap tayo ng S na equivalent sa 5.58518. Kapag wala, hanap tayo ng dalawang values na umipit doon sa value na yon. Okay, at yung dalawang values na umipit sa 5.58518 ay 5.5513. Ililista ko. So, S, and then H. So, yung entropy, ano nga yung sabi ko? 5.5513. Then, yung kasunod niya is 5.6219. At ang kailangan nating makuha is yung enthalpy at entropy na 5.58518. Okay. Yung katapat na enthalpy ng 5.5513 is 1597.5. Then, yung kasunod is 1622.1. Yan. Pagka mali yung tingin ko, paki-correct na lang ha. Kasi, on the spot din to. Okay, so enthalpy, makukuha natin yung enthalpy, yung H at 17.85. Okay, so now let us use our calcu para ma-solve natin yung H at 17.85 degrees Celsius. Okay, so si calcu. Okay, shift 1, 2, palitan natin yung data, 5.5513, 5.6219. Then sa enthalpy, 1597.5, 1622.1. Then shift 155. So, at 5.58518. So, ito yung enthalpy. 1609.305212. 16. Gusto nyo i-store siya, pwede rin naman. Store natin sa A. Excuse me. Next, punta naman tayo dun sa sunod na temperature, which is 24.9. So, at 24.9 degrees Celsius, ano yung S? Ano yung H na katapat? So, yung S, pili ulit tayo nung malapit. So, ang pinakamalapit na nandito na is yung 5.4971. Ayan. And yung kasunod niya is 5.6342. Then yung katapat na enthalpy, 1614.6 at 1664.3. So, ang kailangan natin na enthalpy is yung may entropy na 5.58518. Then, makukuha natin by interpolation ang enthalpy at 24.9. Let us solve ang H at 24.9. By interpolation ulit. So, palitan lang ulit natin yung data. 5.4971, 5.6342. Then,
1614.6, 1664.3. Shift 155. So, ang kailangan 5.58518. Ayan. 1646.529803. Okay. So, meron na tayong enthalpy at 17.85 and at 24.9. Now, i-interpolate ulit natin siya, yung temperature, i-move natin ng konti. Yung temperature at saka yung enthalpy. So, at temperature na 17.85 at temperature na 24.9. Ang kailangan nating makuha ay enthalpy at condenser temperature na 24. So, yung H natin at 17.85 is 1609.305212. Then, at 24.9, 1646.529.803. So, yung makukuha nating H dito at 24, yun na yung ating H2. Lagi namang yan lang yung matrabaho, yung pagkuha natin ng, namatay. Yung pagkuha natin ng, tawag dito, sa superheated. Okay, so, shift 1, 2, interpolate natin, 17.85 and 24.9. So, kung nag-store kayo kanina, yun na lang, i-ano nyo na lang. Labas yung nakastore. In-store ko sa A yung isa, kaso di ko na-store yung sagot kanina. Namatay yung calcu. 1646.529803. Yan. Pagka-input, shift 155, hanapin nyo lang yung regression, yung y-hat, then yung ilalagay nyo sa unahan ng y-hat is yung temperature na kailangan natin, which is 24. So, at 24 degrees Celsius, ang enthalpy is 1641.777728. I-round off na natin to 4 decimal. 1641.7777. Okay, so meron na tayong H2. Now, punta tayo sa point 3. So, again, bago ko to i-erase, pakilista ng mga nakuha natin na sagot. So, kung halimbawa may mali dito sa computation ko, paki-inform ka agad ako para masabi ko sa inyo. Pero, meron naman akong dito answer key, kaya mag-check ko din. Pakilista yung mga nakuha natin. Dito ko lang siya ililista sa taas. Okay. Erase ko lang, mabilis. Then, punta tayo sa point 3 and point 4. Okay, now at point 3, yung refrigerant is saturated liquid. So, kapag saturated liquid, yung ating enthalpy, natitingnan sa ref table is yung HF. At anong temperature? Doon sa condenser temperature. At ang condenser temperature natin is 24 degrees Celsius. Now, babalik tayo doon sa saturated ammonia na nasa page 2. Tapos, tingnan nyo kung meron dong eksakto na 24. At dito, walang eksakto na 24. Kaya ang gagawin natin, mag-interpolate ulit tayo. So, yung 24, naglalay siya between 20 and 25. So, meron tayo ditong temperature. Then, ang kailangan natin is HF kasi saturated liquid. So, yung temperature is 20 and 25. Kailangan natin is 24 degrees Celsius. Then, yung HF at 20 degrees Celsius, tingnan, 274.3. Then, at 25 degrees Celsius, 298.25. Okay. Then, kukuhanin natin yung HF, which is, yun na yung H3. So, again, gamit si Calcu, pakitype. So, temperature, 20, 25. Then, dun sa Y, yung HF, 274.3, 298.25. Press equals, press AC, shift 155, 24 degrees Celsius. 293.46. Okay, so ito na yung ating H3. At para makuha natin yung H4, anong gagawin? Yung process 3 to 4i ay send
talpik. Kaya naman, si H4 ay equal sa H3. So, ibig sabihin, kumpleto na yung ating enthalpies. Isusulat ko dito lahat. So, meron tayong H1, which is 1420.64. Meron tayong H2, which is 1641.7777. H3 is 293.46. At yun na din ang H4, 293.46. So, ang unit nitong lahat ay kilojoules per kilogram. Okay. Now, tignan natin ano ba yung mga tinatanong doon sa problem. So, una, yung pH diagram. Okay na. Then, yung refrigerating effect. Okay. So, paano natin kukuhanin yung refrigerating effect? Sabi ko nga kanina, yung refrigerating effect is just the difference of enthalpy at point 1 at saka enthalpy at point 4 doon sa evaporator. H1 minus H4. Okay. So, substitute lang natin. H1 is 1420.64 and H4 is 293.46. Okay, so gamit si Calcu, 1420.64 minus 293.46. 1127.18. Ang unit nito, kilojoules per kilogram. Thus, nakuha na natin yung sagot doon sa refrigerating effect, which is 1127.18. Next, kuhanin naman natin yung circulation rate of refrigerant in kilograms per minute or yung mass flow rate. Paano natin nahanapin yung mass flow rate? So, nakuha na natin yung refrigerating effect. Merong given na QA, di ba sabi ko sa inyo kanina, QA is the mass times the refrigerating effect. So, kung meron tayong QA at meron tayong refrigerating effect, masosolve natin yung mass flow rate. Okay, so erase ko lang ulit, then kuhanin natin yung mass flow rate. Okay? Now, let us solve for the mass flow rate. So, mass flow rate is equal to QA divided by the refrigerating effect. So, substitute lang natin. Ano yung given na capacity? So, nakalagay dito, 13 tons of refrigeration. Kailangan natin siyang i-convert papuntang kilowatts kasi ang kailangan na unit ay kilograms per minute. So, ang 1 TR ay merong 3.5167 kilowatts. So, ang kilowatts, kilojoules per second. Then, yung refrigerating effect na na-solve natin kanina is ito, 1127.18. 1127.18 kilojoules per kilogram. So, cancel yung TR, cancel ang kilojoules. So, ang matitirang unit ay makakilograms per second. So, anong gagawin natin? Sige, ikuhanin muna natin siya in kilograms per second. Saka natin i-convert sa minute. So, using our calcu, 13 times 3.5167 divided by, ano ba yan? 3.5167 divided by 1127.18. So, yung ating sagot is 0.04056. 0.04056 kilograms per second. So, ibig sabihin, para ma-convert natin siya to kilograms per minute, anong conversion natin? Merong 60 seconds sa 1 minute. So, cancel yung seconds. So, ang mass flow rate natin, or yung circulation rate ng refrigerant, times lang natin yung sagot by 60, is 2.43353 kilograms per minute. Okay, so ito na yung ating sagot. Bakit ko kinuha yung kilograms per second? Kasi yung sunod na tanong ay power requirement. So, hinahanap doon yung work ng compressor. And, usually, yung power requirement or yung work ng compressor, ang unit na ginagamit natin ay naka-kilowatts. So, ibig sabihin, ito yung gagamitin kong mass flow rate mamaya sa pagkuha ng work ng compressor. Okay, so again, erase ko muna yan para meron tayong space para maipakita ko yung solution sa power requirement. Okay, so isolve na natin yung power requirement or yung work ng compressor. So, work ng compressor is mass
times H2 minus H1. And nakuha na natin kanina yung mass flow rate in kilograms per second, 0.04056 kilograms per second. Then H2 is ito, 1641.777 minus H1 na 1420.64. Kilojoules per kilogram yan. So, kilojoules per kilogram times kilogram per second, cancel yung kilograms. Ang matitirang unit, kilojoules per second or kilowatts. So, yan yung mass flow rate natin. Times natin sa difference ng H2 and H1. Okay. So, ito na yung ating sagot. Work ng compressor is 8.9691 kilowatts. Okay? Next, anong sunod na tanong? Nasa na? The volume flow. O bago yung volume flow, ito muna. The coefficient of performance, yung COP. Kasi, mayroon na tayong QA at work ng compressor. So, COP is QA divided by work ng compressor. So, yung QA kanina, given, which is 13 TR. So, again, i-convert natin to kilowatts. Kasi yung work ng compressor ay naka-kilowatts. 1 TR is 3.5167 kilowatts. Then, divided by the work of the compressor, 8.9691 kilowatts. So, walang unit ang COP. Okay? Now, using our calcu, 13 times 3.5167 divided by yung ating answer. COP is equal to 5.0972. So, madali naman siyang isolve. Ang matagal nga lang talaga yung pagkuha nyo ng enthalpies. Okay, so next is yung power per ton. So, power per ton is yung ratio lang ng work ng compressor doon sa QA. Dahil naka per ton, edi ang isa-substitute nyo sa QA yung TR. Naka-tons of refrigeration. Then, yung na-solve natin na work ng compressor, ano nga ulit yun? Ako, na-erase ko ata. 8.9691 kilowatts. So, yan. So, yung ating power per ton, kunin nyo lang yung ratio. 8.9691 divide 13 is 0.6899 kilowatts per ton. Or per TR. So, ito yung sagot natin doon sa last. Next, puntahan natin yung nilikdangan natin kanina, which is the volume flow in cubic meter per minute. Ano ba yung volume flow rate? So, yung volume flow rate, yung ating symbol doon, dahil cubic meter per minute, diba? Yung, yan. V na may tuldok sa taas. So, paano natin yan kukuhanin? So, ano ba ang relation ng volume, ng mass, saka ng density? Diba? Density is mass over volume. So, kung hinahanap natin yung volume flow rate, dahil meron naman tayong mass flow rate, so mass flow rate divided by the density. Kaso, wala naman tayong density doon sa table. Pero, anong meron doon? Meron dito na specific volume. Nasaan ba yun? Nandito sa page 1, specific volume, yung cubic meters per kilogram. And anong relation ng density sa specific volume? So, ang density ay reciprocal ng specific volume. So, para makuha natin yung volume flow rate, siya ay product ng mass flow rate at saka nung specific volume. Okay? So, dahil doon na tayo kumuha sa point 1 ng specific volume. So, meron tayong mass flow rate, kailangan na lang natin ng specific volume. So, saan natin kukuhanin? Doon sa point 1, yung bago pumasok sa compressor. Erase ko na to. Ano nga ulit ang evaporator temperature? So, ang evaporator temperature natin ay negative 18. At kanina nga, walang negative 18, nag-interpolate tayo. So, mag-interpolate ulit tayo. That pala, sinabay ko na kanina.
Anyway, yan. So, negative 20, negative 18, and negative 15. Hanapin nyo lang yung specific volume. So, sa point 1 tayo titingin, saturated vapor, VG. Yan. So, yung VG nakatapat ng negative 20 is 0.62334. Then, yung VG nakatapat ng negative 15 is 0.50838. Then, nahanap natin ito. So, volume flow rate, V1 or VG. So, by interpolation, kuha ulit si CalQ. Shift 1, shift, hindi pala, mode 3 muna. 3, tapos 2. So, negative 20, then negative 15, 0.62334, and 0.50838. Press AC. Shift 155, negative 18. So, yung volume flow rate, yung specific volume, V1, is 0.57736. Ang unit niya nakalagay doon sa table, cubic meters per kilogram. Now, let us solve for the volume flow rate in cubic meters per minute. So, ito yung ating formula. Mas flow rate in kilograms per minute yung ating gagamitin dahil ang gusto ng problem ay naka per minute. Multiply lang natin dun sa na-solve natin na specific volume. Yan. Okay. Then, using our calcu, so yung sagot, multiply lang natin sa mass flow rate, 2.43353. Press equals. So, yung volume flow rate is 1.4050. Cancel yung kilograms. Ang unit natin is cubic meters per minute. Okay. So, check ko kung tama ba yung mga sagot natin. 1.4. Nasaan? Kumakita. Okay, so, yun na yun. Tapos na natin. Nakuha na natin lahat. Tama naman yung ating mga nakuha na values. So, na yung pH diagram, refrigerating effect, mass flow rate, work na compressor, volume flow rate, COP, at yung power per ton. Okay, so that's all para dun sa ating last problem ng single vapor compression cycle. Next, we'll proceed with, yung may heat exchanger, yung may subcooling and superheating. So, saan ba ginagamit yung heat exchanger? A heat exchanger is an energy exchange system between a hot and a cold fluid. Heat exchangers are essential elements in refrigeration systems. Bakit kaya sila essential? Kasi, di ba, sa mismong system, meron ng evaporator at saka condenser. And condensers saka evaporators, sila ay type ng heat exchanger. So, doon pa lang, na sila? Main component na ng isang refrigeration system. Pero, merong mga applications na ginagamitan pa ng iba pang type ng heat exchangers. Okay. Kasi, in some refrigeration cycles, it is necessary to superheat or supercool the refrigerant. Bakit? Bakit kaya kailangan na i-superheat or i-supercool? So, doon ginagamit yung heat exchanger sa pag-superheat at pag-supercool ng refrigerant para mapataas yung COP. O kaya naman, para mapaganda yung performance ng refrigeration system. Kasi kapag sinuperheat or sinupercool, nakakatulong yun. The unit will have more evaporative heat transfer to provide more evaporator cooling capacity kapag sinuperheat at sinupercool. Second, the state prior to compression is further away from the saturated vapor line. So, kasi kailangan, kapag papasok ng compressor, dapat, di ba, mainit. Wala na dapat droplets. Wala na dapat liquid. So, nakakatulong yung pag-superheat para masigurado natin na hindi madadamage yung compressor dahil walang droplets na pumapasok sa compressor. So, yun yung ilang reasons kung bakit naglalagay ng heat exchanger sa refrigeration systems.
Okay, so drawing ko yung ating schematic diagram ng isang vapor compression cycle with heat exchanger. Okay, so ito na yung schematic diagram at saka yung pH diagram ng vapor compression cycle with subcooling and superheating or with heat exchanger. So, ang ginawa kong point 1 is yung saturated vapor. So, dito yan. Yung exit ng evaporator. Saturated vapor. Then, dadaan sa heat exchanger para i-superheat. Paglabas ng heat exchanger, superheated siya at point 2. So, kita naman natin, nasa labas siya nung ating saturated vapor line. So, si point 2 at si point 3 ay superheated. Dito lang tayo medyo hahaba yung solution kasi nga medyo matagal yung pag-interpolate kapag superheated. Pero pagkalagpas dyan, daan, so after na exit ng compressor, point 3, process 3 to 4, dadaan sa condenser. So, ito na yan. So, entrance ng condenser, point 3, exit ng condenser, point 4. So, ganun pa rin. Dito pa din yung heat rejection process. And then, 4 to 5, magsasubcool. Yan, ito yon. So, yung 0.5 natin, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin makukuha yung enthalpy sa 0.5. Then, 5 to 6, ito yung ating expansion valve. Kaya yung 5 to 6 dito is isenthalpic process. So, dito, yung H5 equal sa H6. Okay? So, yan yung ating schematic diagram at pH diagram. Maganda na ito yung inyong tinatandaan. Kasi, kapag naintindihan nyo yung diagram, hindi na kayo mahihirapan maghanap ng mga value sa refrigerant table. So, unawain nyo yung diagram. Okay, so next ay lalagay ko dito yung summary kung paano natin masosolve yung H1, H2, H3, H4, H5, tsaka yung H6. So, itinara ko yung ating pH diagram. So, simulan natin, paano natin makukuha yung H1. So, H1, from this pH diagram, so kita natin na yung point 1 ay saturated vapor. So, si H1 ay Hg. At halimbawa, kung may given na pressure, ay di pressure ng evaporator. Kung may given na temperature ng evaporator. So, maalin dito? So, dalawa yung given. Then, pagpunta kay H2, kailangan sa point 2, dalawa yung ating property. Kasi, superheated siya. So, sa H2, kakailanganin natin ng temperature kung meron. So, para masolve si H2 at T na given. So, T2 dapat ay given. And then, bukod doon, gagamitin natin yung pressure or yung evaporator temperature. So, gamit itong dalawang property na ito, kailangan maroon tayo mag-interpolate ng H. Kapag merong binigay na temperature, pagka superheat sa kanya, yung pagkalabas ng heat exchanger, superheated siya, di may given na temperature. Yun yung gagamitin natin, yun yung T2. Then yung pressure, diba ganito yun, drawing ko nga yung heat exchanger. So, kanina, dun sa drawing natin, yung point 1, yung pumasok dito. Tapos yung lumabas, point 2. Tapos dito, point 4. Dito, point 5. O yan. So, yung paglabas dito, superheated siya. So, may given na temperature dito sa point 2. Yun yung T2. Then, kailangan dalawa. So, yung isang property na gagamitin natin ay maalin sa pressure ng evaporator at temperature ng evaporator. So, gamit yung dalawa na to, may interpolate natin yung H2. Then, H3. So, paano naman natin kukuha ng H3? Diba H3 superheated din? Kagaya ng ginagawa natin dun sa single vapor compression, dahil ang process 2 to 3 ay isentropic. So, si H3, kailangan natin siya ng dalawang properties. Una, maalin sa pressure ng condenser or temperature ng condenser. And yung isa, yung S3. Bakit? Si S3 ay equal sa S2. Tama? Bakit sila naging equal? Kasi yung process 2 to 3 ay isentropic compression. Kaya S3 ay equal sa S2. Ito yung part ng compressor, yung process 2 to 3. Then si H4 naman, ito'y madali. H4 is saturated liquid. So, si H4 ay HF. At kung ang given ay pressure ng condenser o kaya naman temperature ng condenser, maalin sa dalawa. Then H5, paano natin kukuhain si H5? Dito, mag-energy balance tayo. So,
So, by energy balance, since yung nagsisirculate naman dito na mass, di ba, may nagsisirculate na mass ng refrigerant, iisa lang naman, hindi ko na lang muna isasama yung mass. Ano? At saka kahit isama ko, makakancel lang naman kasi iisa lang yung value ng mass na nagsisirculate dyan. Yung nagbabago yung mass ay kapag ka yung cascade na. Okay? Pero wala pa tayo doon. So, dito muna tayo. By energy balance, energy in is equal to energy out. So, yung pumasok dito sa heat exchanger is 0.1 H1. Alin pa yung pumasok? Ito, 0.4 plus H4. Equal sa out. Ang lumabas sa heat exchanger is 0.2 at yung isa is yung 0.5. So, para masolve natin sa H5, H5 is equal to, itatranspose lang natin itong H2 papunta dito. H1 plus H4 minus H2. Yan. Okay, so yan yung way para masolve natin yung enthalpy at 0.5. Then, once na makuha na natin to, di meron na tayong H5. Si H6, paano natin makukuha? So, yung process 5 to 6 is isenthalpic process. So, H6 is H5. And there are times na pinapakuha yung tawag dito, yung quality ng refrigerant dito sa 0.6. Kasi, di ba, yung 0.6 wet mixture siya. So, i-recall natin yung formula kapag wet mixture. So, meron siyang formula, H6 is HF6 plus X HFG6. So, ito, gagamitin natin kapag halimbawa, pinapahanap yung, quality, yung X. So, gagamitin lang natin yan pag hinahanap to. Pero kung hindi naman to hinahanap, edi pwede na tayong tumigil hanggang dito sa H6 equals H5. Okay, so, yun yung short na review natin para sa pagkuha ng mga enthalpies kapag meron ng heat exchanger. Now, punta naman tayo sa solving ng problem. Simulan natin dito sa una. Sa problem, a simple saturated refrigeration cycle using R134A as refrigerant operates between evaporator temperature of negative 10 degrees Celsius and condenser temperature of 35 degrees Celsius. If a heat exchanger is installed and would superheat suction vapor from negative 10 degrees Celsius to 15 degrees Celsius, calculate the COP. Okay, so ilista natin yung mga given. Unang-una, ang refrigerant na ginamit is R134A. Then, binigay ang evaporator temperature and ang condenser temperature. So, sabi, ang evaporator temperature is negative 10 degrees Celsius and ang condenser temperature is 35 degrees Celsius. If a heat exchanger is installed and would superheat suction vapor from negative 10 to 15. So, nag-install ng heat exchanger, sinuperheat yung vapor, yung suction vapor dito, process 1 to 2. So, from negative 10, naging 15. So, ibig sabihin, yung 15 ay yung temperature dun sa point 2. Dito is 15 degrees Celsius. Calculate the COP. Ang hinahanap ay COP. Anong formula ng COP? COP is QA divided by the work of the compressor. So, alin ba dyan yung QA, yung sa evaporator? So, ang evaporator dyan is yung 6 to 1. Di ba pinakita ko sa inyo kanina? Yung 6 to 1. So, ang QA natin is H1 minus H6. And then, yung compressor is H3 minus H2. Ito. So, ito yung sa evaporator, yung 6 to 1. Yung 1 to 2, yan eh. Hindi kasali yung point 2 kasi yung sa point 2 ay, na siya, exit na yun yung heat exchanger. So, ang ating evaporator, itong 6 to 1 lang. Then, yung compressor, ito, sa process 2 to 3. Laging sa isentropic process yun. Okay? So, ito yung formula natin. Para mahanap natin yung
COP, kailangan na H1, H6, H3, at H2. And hindi naman tayo makakarating sa H6 kung hindi natin kukuhanin yung H1 hanggang H5. So, ibig sabihin, kailangan ulit natin kuhanin yung mga enthalpies doon sa kada point. Okay, so gawin natin. Simulan natin sa point 1. So, at point 1, yan, ito yung ating point 1, saturated vapor. And at point 1, so itong part na ito is sa evaporator. Ang gagamitin natin ay yung evaporator temperature na negative 10 degrees Celsius. So, evaporator temperature na negative 10 degrees Celsius. At hahanapin natin yung Hg, dahil saturated vapor siya, at negative 10 doon sa ref table. So, pakihanap ako nung R134A nasa page 17. Hanapin nyo yung negative 10, then yung katapat na. So, yung page 17, specific volume at internal energy pala. So, doon tayo sa page 18. So, tingnan nyo yung negative 10, hanapin nyo yung Hg. So, ang katapat niya na Hg is 392.28. So, ang H1 natin is 392.28. Okay? And then, kuhanin na rin natin, ano pa bang hinahanap? COP lang pala yung kinukuha. Okay, so ito na yon yung ating H1. Then, sunod, punta tayo sa point 2. At point 2, superheated na yung ating vapor. So, kapag superheated, again, sabi ko nga sa inyo, kailangan dalawa yung ating property. And may binigay naman dyan na T2, which is 15 degrees Celsius. Pero, anong pressure yung gagamitin natin? Diba, ito ay isobaric process. Yung, ito, 0.6 hanggang 0.2. So, ano ba yung pressure doon sa kaninang negative 10 degrees Celsius? Tingnan natin. So, ang pressure dito, pressure ng evaporator. Pwede naman kayo sa temperature tumingin, kaso baka malito kasi kayo kasi negative 10 at saka 15. So, tingnan natin yung pressure ng evaporator. So, ang pressure niya is 201.7 kilopascal. Now, ang gagawin natin, hanap tayo ng 201.7 kilopascal doon sa superheated na R134A. So, tingnan natin kung meron sa page, ayan, simula dito sa page 19. Hanap tayo ng 201.7 kilopascal. O, walang eksakto. Ang nandito is 200 kilopascal at saka 300 kilopascal. So, anong gagawin natin ngayon? Dito, pressure ang tinignan ko kasi kita naman natin dito sa pH diagram na isobaric yung process. So, mas safe na tingnan yung pressure. Kasi kung yung temperature yung titingnan nyo, di ba, negative 10, saan ba siya papatak? Doon sa, yung sa negative 10. Parehas lang naman pala yung papatakan. Between 200 kilopascal and 300 kilopascal. So, walang saktong 201.7, pero merong 200 at saka 300. So, yun yung gagawin natin. Mag-interpolate tayo sa 200 kilopascal at saka doon din sa 300 kilopascal. Okay, so simulan natin. I-erase ko lang to para malawak yung ating space. So, now, doon muna tayo sa 200 kilopascal. So, sa 200 kilopascal, tingnan natin kung meron dong eksakto na 15 degrees Celsius dahil yun yung kailangan. 15. Walang eksaktong 15, pero may 10 at 20. So, sa halip na mag-interpolate ako, ang gagawin ko na lang, kuhanin ko na lang yung average. Kasi, yung 15, diba ganyan? Yung 15 kasi nasa middle ng 10 at saka ng 20. Or siya yung mean or yung average ng 10 at 20. So, 10 plus 20 divide 2, diba 15? Kaya ang gagawin ko, yung enthalpy sa 10 plus yung enthalpy sa 20 divide 2. Same lang naman yun. So, ang enthalpy doon sa 10, sulat ko na lang dito yung solution natin. Di-divide ko lang sa 2. Enthalpy doon sa 10 degrees Celsius is nasaan? Wait, hanapin ko lang ha.
So, H yung katabi. 10, 409.5. So, 409.5 para dun sa 10. Sundan nyo lang yung mga sinasabi ko para magets nyo kung bakit nagkaroon ng 409.5. Then, sa 20 is 418.15. So, para makuha ko yung sa 15 degrees Celsius, again, kukuhanin ko lang yung average nitong dalawa. So, ito yung sa 10, ito yung sa 20. Pag dinivide ko sa 2, yun na yung enthalpy doon sa 15 degrees Celsius. Yun yung enthalpy din at 200 kilopascal. So, 409.5 plus 418.15 divided by 2 is 413.825. So, 413.825. 5. Ayan. Then, sunod, at 300 kilopascal. Wala din ditong 15 degrees Celsius. Pare-pares naman kasi yung interval nito. So, ang nandito, 10-20. Di ganun ulit ang gagawin ko. Kukuhanin ko lang yung average para makuha ko yung enthalpy. So, at 10, yung enthalpy is 407.17. At 20, 416.12. So, ang gagawin ko is, average ko lang itong dalawa. So, 407.17, tama ba ang tingin ko? Plus 416.12. Yan. Wait. 0.17. Yan. Okay. Then, divide to 411.645. Okay, so nakuha na natin yung enthalpy at 200 kilopascal, then enthalpy at 300. Pwede na natin ngayong i-interpolate. Yan. May nakalimutan ako. Yung kailangan natin na pressure 201.7. May nakalimutan ako. Yung S. Kailangan natin yung S. Isusulat ko na lang dito yung sagot. Kasi, ba't natin kailangan yung S? Diba yung process 2 to 3 is isentropic. So, S3 ay equal sa S2. Since, madali lang naman natin nakuha yung H at 200, H at 300, i-direct ako na lang, ha? So, i-average ko na lang. So, ang gagawin natin is S at 10, average yung dalawa. S at 10 degrees Celsius plus S20 divide 2. Susulat ko na lang ang direkta. So, ang H dito is 413.825. Then, sa 300, 411.645. So, makukuha natin dito yung H2. Then, doon sa S, sa 200, balikan natin yung 200. Sorry, nakalimutan ko. So, yung entropy sa 200 kilopascal at 10 is 1.7956. 1.7956. Yan, tinype ko na. Plus, yung S doon sa 20 is 1.8256. 1.8256. Yan. Then, i-divide lang natin sa 2 para makuha natin yung S at 200 kilopascal. So, 1.8106. Okay? Okay, na. Then, sunod doon sa 300. So, scroll down ulit. Sa 300, yung 1020, yung S is 1.7564 para dun sa 10 degrees Celsius. Then, para dun sa 20, 1.7874. So, ito sa 10, ito sa 20. Para makuha ko yung 15 degrees Celsius, divide natin siya sa 2. 1.7719. So, ito na yung S at 300. Okay? So, now, solve natin. Makukuha natin si H2 at si S2. By interpolation. So, shift 1, 2. Type lang natin yung dalawang pressure na 200 and 300. Then, sa Y, unahin natin yung enthalpy. Ingay talaga ng aso na yun. Yan, tumahimik. Okay, shift 1, 5, 5. So, i-type nyo lang yung pressure na kailangan, 201.7. So, 413.78794. Ito na yung H2 natin. Then, sunod, kuhanin natin yung S2. Shift 1, 2. So, yung S1, ano ba to? 1.8106 and 1.7719. Then, shift 1, 5, 5.
200, 1.7. So, 1.8099421. Okay, so nakuha na natin yung H2 at S2. Paki-note ulit dahil i-erase ko ulit yan. So, ino-note ko dito sa akin. Tapos, okay, now erase ko lang. Punta naman tayo ngayon sa point 3. So, at point 3, superheated. Superheated. So, ano yung properties na meron dito sa point 3? Meron tayo ditong condenser temperature. Ano nga ulit yung given na condenser temperature? Wait, check ko lang. 35 degrees Celsius. And, ano pa yung isang property na gagamitin natin? Yung S3. Saan natin kukuhanin yung S3? Yung S3, equal siya sa S2. Diba? Kasi yung process 2 to 3 ay isentropic. So, S3 is S2. Yung na-solve natin, 1.8099421. Okay? So, again, tayo ay mag-i-interpolate. Doon tayo sa superheated na R134A. 35 degrees Celsius. Hanapin nyo doon sa loob ng parenthesis. Di ba may pressure doon sa taas? Yung mga 300, 400, 500. Tingnan nyo doon sa loob ng parenthesis kung may 35 degrees Celsius. At walang 35. Ang meron dito is 31.3 and 39.37. So, unahin natin doon sa 31.3. Kagaya lang din naman ito nung ginagawa natin doon sa simple, doon sa single vapor compression. So, at 31.3, hahanap tayo ng entropy na 1.8099, eksakto. At walang eksakto. Pero, ang pinakamalapit is yung 1.8076. Yan. So, isusulat ko dito. So, yung entropy na malapit is 1.8076 at 1.8373. Yan. Then, yung enthalpy na katapat nito, 445.22. At saka, 455.27. So, ang kailangan natin ay enthalpy at entropy na 1.8099421. So, yung H dito is H at 31.30 degrees Celsius pa lang. Dito na lang. Kuhanin natin. By interpolation ulit. O, dito lang naman yung part na mahaba sa process 2 to 3. Okay, so 1.8076, 1.8373, then ang H is 445.22 and 455.27. Shift 155, 1.8099421. So, yung enthalpy at 1.8099421 is 446.0123. O, yan, i-round off ko na. Then, sunod is at 39.37 degrees Celsius. So, yung S at saka yung H. So, yung S na umipit dito sa 1.8099, hanap tayo. Ito, 1.7818 at saka 1.8127. 1.7818, 1.8127. So, kailangan natin 1.8099421. Then, yung H sa 1.7818 is 441.89. And sa 1.8127, 452.34. So, may H at 39.37. Kuhanin natin. Again, by interpolation. Shift 1, 5. Ay, bakit? Shift 1, 2. So, 1.7818, 1.8127. Then, 441.89, 452.34. Shift 1, 5, 5. 1.8099, 421. 451.4073, 121.
Okay, so yan na yung ating nakuha na enthalpies at 31.3 and at 39.37 degrees Celsius. Now, interpolate natin yan. So, ililista ko lang dito sa tabi dahil i-erase ko. Dahil ang kailangan kasi natin ay 35. So, double interpolation. 4073, 121. Okay, so erase ko lang to, then interpolate natin. Okay, so at temperature na 35, ano kaya yung enthalpy? So, yung temperature natin is 31.30. Then, ang hinahanap is 35. Yung isa pang given, 39.37. Yung H is 446.01253. And 451.40731. Ayan na lang. Then, makukuha natin yung H3. Yan, yung H dito. By interpolation ulit. So, kuha sa CalQ, shift 1, 2, palitan ng data, 31.3, 39.37, palitan yung Y, enthalpy ang ilalagay, then, 451.40731. Press equals, press AC, shift 155, 35 degrees Celsius. 448.486. So, H3 is 448.48597. Okay, so tapos na tayo sa point 3. Tapos na dito. Punta tayo sa point 4. So, tapos na superheated. Ang point 4 ay saturated liquid. So, H4 is HF. At ano yung condenser temperature? 35 degrees Celsius. So, dahil HF yan, babalikan natin yung saturated na R134A. Balikan natin. Scroll pataas. Okay. Saturated. Page ano nga yun? Page 18. So, hanapin nyo kung may 35. At meron 35 dito. So, hanapin ang HF. Nakatapat. Yan, wala. HF. Ang HF nakatapat ng 35 ay 249.1. Okay, so meron na tayong H4. Next, H5. Kanina, nag-energy balance tayo. Kinuha natin yung formula ng H5. Saan tayo nag-energy balance? Doon sa may heat exchanger. Diba, ganito yan? Yan. O, pasensya na sa drawing. So, ito ay 1, ito ay 2, ito ay 4, ito ay 5. So, lumalabas na H5 is H1 plus H4 minus H2. So, formula natin, H1 plus H4 minus H2. So, substitute lang natin yung mga nasolve natin na enthalpy. So, H1, yung nasolve natin kanina, is 392.28. Yung H3. Then, H4, ito, 249.1. And then, H2 is 413.78794. So, makukuha natin yung H5, which is 392.28 plus 249.1 minus 413.78794. O yan. Plus equals 227.5921. 227.5921. Okay, so nakuha natin yung H5. Paano naman natin kukunin yung H6? Process 5 to 6 is doon sa may expansion valve, kaya yung process ay isenthalpic. Okay, at dahil isenthalpic, so equal ang enthalpies, constant. H5 ay equal sa H6. So, yun na din yung H6. Okay, so now, ang gagawin natin is ililista ko yung mga enthalpies. So, H1, yung summary na nung nasolve natin. H1 is 392.28. H2 is 413.78794. H3 is 448.48597. H4 is 249.1 and H5 is 227.5921, which is also equal to H6.
Okay, so yan na yung mga values ng enthalpy. Lahat ng yan ay metric unit, kilojoules per kilogram. Now, ano nga ulit yung tinatanong? Ang hinahanap ay COP. And COP is H1 minus H6 divided by H3 minus H2. So, isubstitute lang natin yung nakuha natin enthalpies. H1, 392.28. H6, 227.5921. H3 is 448.48597. H2, 413.78794. Okay. So, ang COP, calculate natin. 392.28 minus 227.5921 divided by 448.48597 minus 413.78794. Okay, tama ba? Press equals. So, ang sagot is 4.7463. So, ito na yung ating sagot para dun sa unang problem. Okay, so, yan yung ating sagot sa number 1. Sunod, meron pa tayo dito, isa pang problem para mas magets. Tapos, yung iba dito, kayo na yung magsagot. Ano? Siguro sapat na yung 2 problems. Ang kailangan yung ma-recall dito ay yung process ng pagkuha. Okay. So, ito, yung sunod natin na problem. Hello sa inyo, students! So, ngayon ay magbibigay ako ng isa pang example ng refrigeration cycle with subcooling and superheating. So, babasahin ko yung problem. Saturated vapor R12 refrigerant at 219.12 kPa leaves the evaporator and enters the compressor at negative 5 degrees Celsius. The refrigerant leaves the condenser as saturated liquid at 25 degrees Celsius and enters the expansion valve at 22 degrees Celsius. Heat rejected from the condenser amount to 74 kilowatts. The work to the compressor is 55.5 kilojoules per kilogram, while the heat lost from the compressor is 4.2 kilojoules per kilogram. If 1.15 kilojoules per kilogram are lost in the piping between the compressor and condenser, calculate the refrigeration capacity in tons. Okay. So, sa problem na ito, meron siyang subcooling and superheating, pero aside doon, meron ding mga binigay na losses. Losses sa piping, losses doon sa compressor, sa yon. Okay, so ang mas maganda natin gawin dito, mag-drawing tayo ng schematic diagram. Okay? Kasi merong mga losses. So, mas magandang kung schematic diagram yung idodrawing natin para maipakita natin doon yung mga losses. And, yung ating refrigerant para sa problem na ito ay R12. So, ang gagamitin natin na ref table is yung nakabukod dahil doon sa ref table na SI at English, wala doon yung R12. Kaya, nagbigay ako ng bukod na PDF para sa SI unit ng R12. Okay, so yun yung gagamitin natin. I-open nyo lang muna yung file. At habang na-open nyo yung file, i-drawing ko muna yung ating schematic diagram.
Okay, so ito na yung ating schematic diagram. Now, ang sunod natin gagawin is ilista natin yung mga given. So, sabi dito, yung refrigerant na ginamit is R12. Okay? And then, saturated vapor at 219.12 kilopascal leaves the evaporator. So, ang evaporator natin dyan ay ito. So, pwede ko i-drawing dito, saglit, yung ating pH diagram. Kita. So, 1, 2, 3, 4, oops, sorry, 4, 5, and 6. Okay, so ito yung ating pH diagram. So, ang saturated vapor dyan is ito, nasa 0.1. At sabi doon, yung pressure doon sa evaporator ay 219.12 kilopascal. Ilista natin. 219.12 kilopascal. And then, it enters the compressor at negative 5 degrees Celsius. So, ang pumasok sa compressor ay ito, sa 0.2. Tama? Dito, sa pH diagram natin. So, pumasok daw at negative 5 degrees Celsius. So, yung temperature na yun yung T2. Superheated na siya at negative 5 degrees Celsius. The refrigerant leaves the condenser as saturated liquid at 25 degrees Celsius. So, alin ba yung exit ng condenser? Ang exit ng condenser, ito, 0.4. Ito yon, 0.4, saturated liquid. So, meron temperature sa condenser, which is 25 degrees Celsius. And enters the expansion valve at 22 degrees Celsius. So, pumasok sa expansion valve, ito, 0.5. May binigay na temperature dito sa 0.5. 22 degrees Celsius. Heat rejected from the condenser amount to 74 kilowatts. Heat rejected is 74 kilowatts. Dito ko na lang ilalagay. QR is 74 kilowatts. And then, the work to the compressor is 55.5 kilojoules per kilogram. So, ang work ng compressor, 55.5 kilojoules per kilogram. While the heat lost from the compressor is 4.2 kilojoules per kilogram. So, may heat loss doon sa compressor. Anong ilalagay natin na symbol para sa heat loss? Q sub L na lang. Heat loss na 4.2 kilojoules per kilogram. O yan, di ko muna lalagay ng unit. If 1.15 kilojoules per kilogram are lost in the piping between the compressor and condenser, so between dito sa dalawa, may loss pa dito sa piping. At yung loss na yon, inote na lang natin as Q sub P. Loss sa piping. Heat lost sa piping. Which is 1.15 kilojoules per kilogram. Calculate the refrigeration capacity in tons. So, ang tinatanong ay QA in TR. Okay, so pakilista muna ako ng given sa isang malinis na papel habang ito ay ini-erase ko. And then, ano bang gagawin natin para makuha natin yung QA? Kailangan natin ng H1, kailangan natin ng H6. At para makuha natin ang H6, dadaan tayo sa lahat ng points. Therefore, kukuhanin natin ang enthalpies from point 1 up to point 6 gamit itong mga given na ito. Okay, so pakilista ng given at pakitandaan.
Okay, so ngayon, simulan natin yung pagkuha ng mga enthalpy. Simulan natin dito sa point 1. Ano yung given sa point 1? At point 1, saturated vapor. So, sa point 1, sabi doon, the refrigerant leaves the evaporator at 219.12 kilopascal. At ang evaporator natin is yung 6 to 1. So, yung exit ng evaporator is 0.1 at ang pressure sa evaporator ay equal sa 219.12 kilopascal. And since ang 0.1 ay saturated vapor, thus H1 is Hg at 219.12 kilopascal. Okay? So now, tingnan natin kung meron ba sa ref table na 219.12 kilopascal. So sa page ano to? Tingnan natin. 1, 2, 3, page 3. So doon sa page 3, tingnan nyo kung merong 219.12. Kung wala, o di lipat tayo sa page 4. So hanggang 45.6 kilopascal ang page 3. Sunod yung page 4, ang nandito na pressure is 218.8 at 226.7. Walang eksaktong 219.12. Pero yun nga, nakita natin yung pinakamalapit. So ibig sabihin tayo ay mag-i-interpolate. So ang pressure na malapit dun sa 219.12 is 218.8. And doon naman sa yung kasunod, 226.7. So ang hahanapin natin is enthalpy or Hg at 219.12. Then tingnan nyo yung column ng Hg. Oh, medyo mahirap lang mag-scroll. So, ang Hg nandun sa yan. Hg. Katapat ng 218.8 is 348.3. Tama ba ang tingin ko? So, tingnan natin ng ayos. Double check. 300. Hirap pagtingin dito sa PDF. 48.3. Okay. So, 348.3. Then, yung sunod, yung 226.7 is 348.7. Okay. Then, makukuha natin yung H1 by interpolation. So, quasi-calcu, mode stat, A plus Bx, i-type, sa X, yung pressure, 218.8, 226.7. Sa Y, yung Hg, 348.3 and 348.7. Press AC, shift 155. Then, i-type 219.12. Press equals. So, ang nakuha nating sagot is ito. 348.3162. Okay. So, H1 is 348.3162. Okay, meron na tayong H1. Now, paano natin kukuhanin yung H2? So, sabi dito sa problem, enters the compressor at negative 5 degrees Celsius. So, dun sa point 2, may given na, so, di ba yung point 2 is super heated na. O, super na lang ilalagay ko. So, sa point 2, meron tayong T2 equal to negative 5 degrees Celsius. And yung pressure dun sa point 2 ay hindi naman nagbago. Same pa din yung pressure. Pressure pa din ng evaporator, which is 219.12 kilopascal. So, now, meron na tayong dalawa ditong properties, temperature and pressure. Titingnan natin doon sa superheated na R12 kung meron bang eksakto na 219.12. Okay, so pakinote ako ng H1 para din natin makalimutan. Susulat ko lang. Yan. Dahil mamaya gagamitin natin. So, i-erase ko lang muna to. Then, hanapin nyo sa table kung meron bang 219.12 na superheated R12.
Okay, so tingnan ko lang sa superheated ammonia. Superheated ammonia, R12 pala, sorry. Superheated Freon 12. Nasaan na yun? Okay, so table 2, superheated vapor. Tingnan nyo kung merong 219.12. Walang eksakto dito kasi ang interval by 10, 10, 20, 30. So, tingnan natin sa hundreds. So, sa hundreds, merong 210 and 220. So, yung dalawa, yung ating kukuhanan. 210 at 220. So, ibig sabihin, magdo-double interpolation ulit tayo. So, at 210 kilopascal muna, ano ang enthalpy at negative 5 degrees Celsius? So, at 210 kilopascal, negative 5 degrees Celsius, H is equal to, ano? So, tingnan natin. Wait lang. Zoom ko lang to dahil maliit. So, 210 tapos negative 5, 351.5. 351.5 kilojoules per kilogram yung naandito. Tapos, dun sa 220 at 220 kilopascal, then negative 5 degrees Celsius din. Tingnan natin kung anong enthalpy. So, ang enthalpy doon is 351.3. So, H at 220 is, ano nga sabi ko? 351.3. Okay. So, dyan tayo mag-i-interpolate. Meron na tayong dalawa. So, interpolate natin yung pressure at yung H, enthalpy. Okay. So, at 210 kilopascal, ang enthalpy is 351.5. At 220, ang enthalpy is 351.3. So, pag in-interpolate natin to, makukuha na natin yung H2. Using our calcu, ganun pa rin, shift 1, 2, palitan lang natin yung data. So, ilalagay nyo naman sa X ay yung pressure na 210 at 220, then sa Y yung enthalpy, 351.5 and 351.3. Then press AC. Shift 155, ang pressure is 219.12. Press equals 351.3176. So, ito na yung ating H2. Now, ito yung medyo iba sa problem na ito. Paano natin kukuhanin si H3? Baka ang gawin nyo ay mag-interpolate ulit kayo kasi diba kung totoo sa superheated siya. Pero hindi yun ang gagawin natin. Kasi, ano yun? May binigay na work doon sa compressor. So, kumbaga, actual na yung given sa atin, yun din gagamitin natin. Hindi na tayo mag-interpolate. Okay, so may binigay na work sa compressor which is 55.5 kilojoules per kilogram. So, ito, pakinote ulit. Dahil i-erase ko ulit. So, H2 is 351.3176. Pista. Then, erase ko to. Drawing natin yung compressor. Yung part lang na compressor. So, aling process ba yung sa compressor dyan? Ang compressor dito is yung process 2 to 3. Tama? Ito. Laging yung curve, yung sa compression, sa pH diagram. So, kung ito-drawing natin siya sa schematic, ito yung ating compressor. So, ito yung entrance sa compressor is 0.2. Then, exit 0.3. And then, may binigay na work sa compressor. Laging yung work is, yung arrow niya is papunta, paloob. Work is done. Doon sa compressor. Okay, so yan na yung ating schematic diagram. Paano natin kukuhanin yung H3? So, from here, by energy balance, work ng compressor is, dahil yung work na compressor na given is naka 55.5 kilojoules per kilogram, lalagay ko na dito, given siya, naka kilojoules per kilogram, hindi natin kailangan multiplyan ng mass. So, ibig sabihin, difference lang ng enthalpies, which is H3 minus H2. So, to solve for H3,
hindi na natin kailangan tumingin sa ref table, mag-energy balance lang tayo. H3 is work ng compressor, transpose mo to, plus H2. Okay? So, ibig sabihin, H3 is 55.5 plus yung H2 na nasolve natin kanina, which is 351.3176. O, yan. And, pag pinag-add natin yan, 55.5 plus 55.5 plus 351.3176, lumalabas na yung H3 is 406.8176 kilojoules per kilogram. Okay, so pakilista ulit ako niyan. Mayroon na tayong H3. Now, ano pa ang conditions na binigay? Para makuha natin yung H4, punta tayo dun sa 3 to 4. Pero wait lang, kasi may sinabi dito, the heat lost from the compressor is 4.2 kilojoules per kilogram. Nako, hindi ko yung naisama. Sorry. Heat lost from the compressor. So, ibig sabihin, meron pa pala ditong heat loss. So, yun yung ating Q sub L kanina. Wait lang. Okay, so may heat loss, therefore, i-consider natin yun dito. So, energy in, ulitin natin, energy in equals energy out. Energy in equals energy out. And yung pumasok na energy is work ng compressor at H2. Yung lumabas, yung heat loss from the compressor at saka yung H3. So, para ma-solve natin ang H3, H3 is work ng compressor plus H2 minus yung heat loss from the compressor. So, work ng compressor is 55.5. H2, ano ko lang, usod ko lang, hindi kasya. So, H3 is work ng compressor plus H2 minus yung heat loss from the compressor. Work ng compressor is 55.5. H2, 351.3176. At yung heat loss, yung Q sub L na nilista natin kanina, from the compressor is 4.2. Okay. So, compute natin si H3. So, yung sagot natin kanina na 406, babawasan lang natin ng 4.2. At ang sagot is 402.6176. Okay, so meron na tayong H3. Pakipalitan yung kanina. Bawasan lang natin ng 4.2. So, ang naging sagot, 402.6176. Okay. Next, punta tayo sa 3 to 4. Basahin ulit natin yung problem. If 1.15 kilojoules per kilogram are lost in the piping between the compressor and condenser, calculate the refrigeration capacity in tons. Okay, so meron na namang losses doon sa piping. I-drawing natin yon. Okay na to, pakilista ko. Bago tayo makarating ng condenser, may losses ulit sa piping. So, i-drawing natin yung part na condenser. Yung entrance, tsaka yung exit doon sa condenser. Medyo matinta yung marker ko. Okay. So, ito yung ating condenser. O, yan. Ganyan na lang. So, yung pumasok doon sa condenser, kung makikita natin dito is 0.3. Tama? Tapos, yung lumabas is 0.4. So, para makuha natin yung alin. Anyway, may given pala na heat reject na doon sa condenser. Kaso, may binanggit kasi dito na if 1.15 kilojoules per kilogram are lost in the piping between the compressor and the condenser. So, meron ditong losses na 1.15 kilojoules per kilogram. Ito yung piping losses natin. Kita pa ba sa camera?
Okay. At yung losses, ang symbol na ginamit natin kanina, Q sub P, piping. No. Okay. So, may losses. So, ibig sabihin, bago pa siya makarating dito sa entrance ng condenser, hindi na siya yung kanina natin ng H3. Sabihin natin 3' na kasi nabawasan dun sa piping eh. 'Di ba? Ito yung ating compressor. Pagkalabas ng compressor, yung H3, yung 402.6176. Tapos doon sa piping habang binabagtas niya itong piping na ito, nabawasan, nagkaroon ng losses na 1.15. Ibig sabihin, yung entrance, yung ating pH diagram, meron ditong 3'. Sabihin natin na 3'. At yung H3' na yon, para makuha natin, so tayo ay mag-energy balance. Sabihin natin ganito. Ito yung ano. So, yung pumasok is 0.3, yung lumabas is 3'. Tapos, mula dito, merong nawala na 1.15 kilojoules per kilogram. So, by energy balance, yung pumasok, which is H3, ay equal dun sa lumabas, which is H3' plus 1.15 kilojoules per kilogram. So, solving for H3', equal siya sa H3 minus 1.15. So, yung pumasok doon sa condenser, bawas na ulit siya ng 1.15 kasi nga, sabi doon, may losses. And H3 is yung sagot natin na 402.6176. So, babawasan ulit natin to ng 1.15. So, pag binawasan natin, H3' is equal to 401.4676. So, ito na yung ating enthalpy sa entrance ng condenser. Ito yon. Okay? So, ang gagawin ko, susulat ulit natin yan, H3', 401.4676. Okay na. So, sana naintindihan nyo yon, yung mga losses. Basta pag may losses, mag-energy balance kayo para malaman nyo kung ano yung magiging bagong value ng enthalpy. Okay, so tapos na tayo doon sa entrance ng condenser. Next, meron pa bang ibang losses? Wala nang sinabi. Ang sunod na sinabi, the refrigerant leaves the condenser a saturated liquid at 25 degrees Celsius. So, paglabas niya sa condenser dito, sa 0.4, siya ay saturated liquid at 25 degrees Celsius. So, makukuha natin si 0.4. Erase ko na to. Dahil saturated liquid. Okay. So, ang condenser temperature na given is 25 degrees Celsius. Condenser temperature is 25 degrees Celsius. So, at 0.4, saturated liquid. Okay, so kapag saturated liquid, H4 is HF at 25 degrees Celsius. So, babalikan natin yung table. Yan. Punta ulit tayo dun sa saturated na R12. Medyo malayo yung babalikan. Saan na yun? 25. So, meron namang eksakto na 25. Hanapin nyo lang dyan yung naduling na ako. Sana. HF. 224.1. So, H4 is 224.1 kilojoules per kilogram. Okay, so now meron na tayo ng H4. Again, paano nga ulit kinocompute yung H5? By energy balance. Tama? Doon sa heat exchanger, kung naaalala nyo. So, ito yung ating heat exchanger. Pumasok sa kanya is 0.1. Labas ng 0.2. Pasok dito is 0.4. Tapos dito ay 0.5. Yan. So, by energy balance, H5 is
Yung pumasok, H1 plus H4 minus H2. Okay, so yan yung ating formula. Okay, at meron naman tayong H1, H4, and H2. So, isa-substitute lang natin. So, H5 is H1. Anong H1? 348.3162. Plus H4. Anong H4? 224.1. Minus H2, 351.3176. Okay, so ang sagot dyan, compute natin. 348, clear ko lang. 348.3162 plus 224.1 minus 351.3176. 221.0986. 221.0986. So, yan na yung ating H5. Lista nyo uli. Dahil i-erase ko ulit. So, H4, 224.1. Then, H5 is 221.0986. Okay. Now, paano natin makukuha si H6? At process 5 to 6, anong constant? H is constant, isenthalpic process. Therefore, H6 is equal to H5, which is 221.0986. At dito, wala na namang nabanggit na losses. Now, kompleto na yung ating enthalpies, pwede na natin ma-solve yung refrigeration capacity. Again, yung refrigeration capacity is mass times H1 minus H6 kasi ang hinihingi ay in tons. So, kailangan makuha natin in kilowatts, then convert natin sa tons of refrigeration. Now, saan naman natin kukuhanin yung mass flow rate? Kasi walang given na mass flow rate. So, erase ko lang to, ilista natin yung mga given, then solve natin yung mass flow rate. Ang isusulat ko na lang ay H1, ano kaya? Sige, sulat ko na lahat. So, ito yung mga na-compute natin kanina. H1 is 348.3162. Then, H2 is 351.3176. H3 is 402.6176. H3 prime is 401.4676. H4 is 224.1. And lastly is yung H5 and H6 na equal naman sila 221.0986. Now, para ma-solve natin yung mass flow rate, di ba may given dito na naka-kilowatts? O hanapin nyo lang lagi yung given na naka-kilowatts, which is yung heat rejected from the condenser. So, sabi, ang QR is 74 kilowatts. And QR is equal to mass flow rate times, alin ba yung, heat rejection process? Yung sa part ng condenser. And yung condenser dyan is ito. So, alin na gagamitin natin? Yung 3 or yung 3 prime? Alin ba yung pinakita kong exit at entrance ng condenser kanina? So, ang entrance ng condenser, yung 3 prime. Dahil, di ba, nagkaroon ng losses din sa piping between the compressor and condenser. Kaya, ang i-consider natin siya na entrance is yung 3 prime. So, ibig sabihin, yung QR is mass flow rate times H3 prime minus H4. Okay? So, yan yung ating formula. Now, i-substitute natin para makuha natin yung mass flow rate. So, mass flow rate times H3 prime, which is ito, 401.4676 minus H4, 224.1. So, ang unit niyan is kilojoules per kilogram. So, makakancel to, may matitirang seconds, cancel yung kilojoule. Kilograms per second. And mass flow rate in kilograms per second is 74 over 401.4676 minus 224.1. 0.4172 kilograms per second. Nakuha na natin ang mass flow rate. Pwede na nating ma-solve ang QA in PR. And QA is mass flow rate times H1 minus H6. And mass flow rate, yung answer kanina, 0.4172
kilograms per second. H1 is 348.3162 and H6 is 221.0986. Okay. So, ang unit nito ay kilojoules per kilogram. Cancel ang kilogram. Kilojoules per second ay kilowatts. So, in kilowatts, yung QA is 0.4. Nasaan na yun? Yan. Answer times 348.3162 minus 221.0986 equals 53. 53.0768 kilowatts. Para makuha natin siya in TR, ang conversion natin, 1 ton of refrigeration is 3.5167 kilowatts. So, cancel ang kilowatts, makuha natin in TR. So, erase ko na lang to. Tapos na naman tayo dyan. So, QA in TR. Divide lang natin yung sagot by 3.5167. So, ang sagot is 15.0928. TR. Okay, so, I hope magets nyo. So, kung meron kayong tanong, paki-PM na lang ako. Pwede na naman ako i-PM. Sa Facebook na lang. O kaya pwede rin naman dito sa LMS. Okay, so that's all para doon sa ating refrigeration cycle with subcooling and superheating. Again, meron kayong supplementary problem na sasagutan para may apply nyo yung ni-review natin about dito. Okay, so see you na lang sa next video. Keep safe!